Villaflor. Nahimugso niya tong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo sab sila nga mga prominente nga mga sakop sa katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga mao'y nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga mao'y dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal. Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino isip amahan sa lungsod sa Ilongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal, usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod sa Ilongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panundalan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katayuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod sa Ilongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga Hilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinuklian og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod sa Ilongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street.
Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga leader sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 og nga nag-alagad siya sud sa kapin kun kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nakadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga leader sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibili ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangaan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos. Sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga leader sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Melgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinugdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Melgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongosnon nyatong Enero 17, 1922. Og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongosnon. Sawa pa siya mosod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50,
nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Og sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nitong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto, bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o gingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa pa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Mano Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunguhan. Og diin, siya mismo ang nakakita sa tinudanan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pilalang kabuok ka mga tungaan, pilalang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon, inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pahinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsigi og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, so kahit pa kaniadto hangtod karon, mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahinglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalgikanonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flatch Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear. ANA Sportswear. ANA Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyi part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad gawanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pag yun, og maabi-abihon, og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Katin F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Na problema ka sa mahal nga bayraron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RV Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilngosnon, sinsiro nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilngosnon. Dili na maihapa ang natabangan ug niasinso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubudan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC, ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Hilongos Incorporated sa Daan RV Villaflores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kanya adto hangtod karon ang Rural Bank of Hilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Hilongos Incorporated is your friendly bank. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanunay. Ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita ka
nga mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, pudibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang usa sa labing lig-on nga financial institution sa lungsod sa Ilongos, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated. Napamatud-an na sa kapin sa 50 ka tuig nga gisandigan sa mga hilmosnon, sinsero nga nagalagad ug nanalipod sa interes sa mga hilmosnon. Dili na maiha pa ang natabangan og ni asenso gumikan sa ilang nagkalain-lain nga matang sa loan sa labing ubos kayo nga interes. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Mahimo ka usab nga moabli og micro deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open sa account. Online bank transfer sa tanang mga bangko sa tibuok kapubutan. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit, insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Ang Rural Bank of Ilongos Incorporated sa daan RV Villa Flores. Ug alang sa imong pangutana, mahimo sila mag-contact sa numero nga 336-2022-567-9606. Ug aduna sab sila isang nga buhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Sukad kaniadto hangtod karon ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nagpabiling kasaligan nga financial institution sa lungsod sa Ilongos. Kay ang Rural Bank of Ilongos Incorporated is your friendly bank. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ilongos Aggregates. Magtukod Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 9:51. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi
Kaharuhay ko og kalit Mga higala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! na mati inalangga ko na lungsod. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa tatong pamarag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon na naon nga pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sa akong pagpalayo, Sangan usab sa atong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. mapasigan ko kung hihilongos mo. Sagi hapon, kini yung bus kalagad sa kahanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton gamay, Najib Montera Cobio, makigdoyog yung pinanggahang to takarong unto palason siyang taknanining kabuntagon. Kabuntagon, kay sunang ko Ilongos no, lining adlaw mga higala nga Bernes. Katapusang adlaw si Manas ting trabaho. Adlaw Bernes igsuon ko, pizza. Uy, utso na oy sa buwan mga higala sa Mayo toy 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha karos ka piskay, kadasig, iman kamaya. Hindi pa manag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Ha? Okay ra mo? La all roads mga igala linto hindang. Balutin lagi, ay balutin. Oh, oy bispiras po naman ron mga igalas barangay Bagong Lipunan, all roads po linto blaze. Mga Sharonians, attack! Balutin, ay balutin! Naghala ng utan na diri. Asay sunod, pista, choy! Bida, no? Choy, good town! DJ Digong, wajo good morning ni mo dado. Nanti Aquino, good morning. Dinagko na doon nga istorya kay muadto pas hindang. Lams na kay pista na. Kita mo sa mong ladso kas gasolina na iblis dool-dool. Ispiras ba sa Bliss? Oh. Dinis ato dito oy atong gamay nga pahimangno no alang sa mga motorista, labi na nga sa mga motorista nga moari sa mosuroy sa tong biwok, mo ari mga gala sa atong pantalan. Ay pag ginahinay mo sa itong pagpadagan sa itong mga sagdanan kay nagpadayon karon mga higala ang trabaho sa drainage system. Drainage system gikan ni sa Tumoy Pantalan, paingon ni mga higala diri sa Esquinas munisipyo. O layo-layo ni, no? Mahaba sa beer pa ni nga propaganda, mahaba-habang inuman. Aray! O yan ano yung mga dagko dahil mga ekipo kay nagpadayon naman ang pagbutang mga higala og mga higante nga mga culvert no diya sa kilid nga bahin sa kalsada unya mo nang maapiki mga higala ang dagan sa trapiko unya pahimangno po lagi sa mga nagmaniho og mga sakyanan
Ato taon mo pataka gyapong parking, oy. Ha? Ato taon mo pataka parking kay pastilan. Apiki padaan atong kalsada. Injo pa to ipakita nga kamo alas. O lagi. Kamo na lagi haon. Porbida. Wa lagi mo ilog ni Joanna. Ha? Pero please in town i-considerar ang kini ang publiko nga mogamit manghigalas mga kalsada nato. Road courtesy ba? No? Kung ito ipakita nga kamo gyapoy hawd, no? Kay galo ka mo, tigas mo. Oh, lagi ka mo na lagi ng gahi lagi. Ha? Stilan. Apiki ba na kalsada kay gawas nga hinggamay atong daan kay gi kubkuban mga higala ang kilid na pag mga heavy equipment nga nagpadayon sa pagtrabaho. Mosalida po ning uban nga mo parada po sa tunga gadzon. Ano ba gadzon? Oy. Sana mo ko donggan nga unsa ra ba kunog badlongon ning uban? Kining uban nga mga nagmaneho magsagsanan. Unsa ra ba kunog badlongon og uban kay kanana ang manghingan og mga pangas mga dagkong tao. Oy adios. Adios. Nagsugod ng krimen. Bida no? Himuan na ninjo og ang injong mga tao nga gibang name drop naghimo pud ana. Ha? Kita magod mo sagdanan mga higalas atong mayor? Sa atong vice mayor? Sa atong mga konsehalis na mga sila mga sagdanan? Kita magod mong nagbansiwag mga higalas mga kalsada? Ha? Nakita mo? Unsa man inyong pangamiton ang mga pangan ining mga tawhana, og badlongon mo. Purbida no. Bisan lamang gamay kay ikog ba, gamay kay ikog sa publiko. Ano ba gadong ato maipakita ang atong pagka gahi, atong pagkadahag kailang nga dagong tao, nga mismo atong makailang nga dagong tao, wa man ganing maghimo ni ana. Purbida pod oy. Wa ato mo bunalis intong bahay sa una. Sir Rene Inos, good morning sir. Ang Rodi Rakasa na sir, Rodi Rakasa na. Natin nga ako, ang abot magatos kapin ang kini ang likes o mga katawa. Nakurotan ko sa katuang post nga video ni Rodi Rakasa. Motuo ka mag usa ka Diyos. Siya wa Rodi Rakasa. Nagsugo ang Biblia og higugma ang inyong mga kaaway. Nanapoy gingon Biblia nga ang inyong kaaway mao ang yawa. Usa mo ko tubuhaton ni ato mo higugmao ni yawa. Aray! Napay sinultian ni mo nga. O ka mo rang gupuha. Daghan tinunto ni kilibutana oy. Nahala. Na. Unsa man ito istoryahan karong buntaga, Bernis para baron? Oh. Panahon paron bagay sa high blood. Panahon paron sa high blood. Ay tay di ay. Pero pa Sabado, relax ta, relax ta. Naghanga mong mo request nga, dinagko gyapon mo. Ganahan mo tayo mo maestro kung sa zoo. Ang kalisora. Nala, arita sa to mga pangdinagko, mga igalang, mga
istorya karon. Now, na-issue man lagi ni mga higala nga namato og laptop, ispoko ni mo na. Ha? Namato og laptop ang inyong idol. Oh. Tinuod na po sa tingali. Kaya di man mo gawas ng istorya ha, mga higala, di na tinuod, oh. Kay matod pa sa katiguangan, kung doon ay aso, doon na gyoy nagpahipi nga kayo. Aray! Ah. O na di po nilayo mga higala nga ato bala ba bang basihan ba ang atong mga nakita kanyadto pa nakalabayng mga katuigan? Oh. Di po nilayo nga mahitabo nga manghagis ni siya. Kabantay bitaw mo, ha? Kinig ko silang tanan, kinig pamilya ha? Dunay violence tendency ba? Ha? Dunay tendency mga higala nga mugamit yung kani ang mga violente gyud. Oh. Og imong basihan ang ilang mga baba. Aw. Klaro man na, no? Mismos digong ni angkon man nga siya wa di batasan. Nasunod punis ka mga kabataan. Oh. Paminawa ko ng ilang mga pamahayag. Ha? Hasta kapila na ko nagbalik-balik ini. Paminawa ko ng ilang mga pamahayag. Ha? Why istorya bang hagalag dili kamatay? Ha? Kana bang ang tanan lang mga statement sukad masukad. Pulos spreading hate and violence. Hate and violence. Mura ka to ni ila. No? Wa mga higalay kini ang programa o bisa pagpaasdang bala mga utag bisag usa ka advokasya. Hay bagoy advokasya mga higala ining mga tawhana. Ha? They just blow out of proportion mga higala kining ilang gisandigan pirmi nga krimen, mga krimen ang pagsungpo mga higalas kriminalidad. Mura bitaw ilang i-picture out ba nga ang Pilipinas perteng gumuta. Ang Pilipinas kamatay diri, kamatay dito, murag Somalia. Nga mo ko na nag-unang sintro karon sa atong problema. Haigod. Ha? Sa panahon mga higala ni Kuan, sa DepEd pa sa sekretary, Sara Duterte. Oh. She blew out of proportion mga higala sa existence ni ining mga rebuilding komunista. Mga NPE. Nga matod pa niya, nagkagrabe na ang problema sa insurgency. Pero, kung ato paminaon ang report mga higala sa NTF-ELCAC, ang katatuang gitahasan sa pag-solban ining local conflict sa mga rebuilding komunista, matod nila, kung imo po paminaon mga higala ang kini ang pamahayag sa AFP, ang numero sa mga rebuilding komunista is dwindling. Unsa man ang dwindling? Nagkagamay. Gani, doon na naidaghan nga mga lugar nga gideklarar nga insurgency free. Hilungos atong lungsod. Usa gani ana mga higala ang lungsod si Lungos? Insurgency free. Unsa ganong isigihan man mga higala og paasdang nga ang problema sa nasod ang mga rebelde, mga NPE. Wa magtunong ang inyong intelligence? Ha? Kaysa diyan sa DepEd pa ni sa sekretary mga higala ang ilang gisigihan o kuan ang pagpaniid man sa mga rebelde nga recruitment hasta kinder grade 1 apilon. Oh. Pagkapaita ining mga klases mga tao ingon ini, ha? Pero ambot og ngano lagi nga doon na mamanggihapon mga higalay, mupagakpak. No? Tan-awon ka nato, ato kang kuanon ba? Ato kagalingon. Og soyan itong pangutana ba? Sakto ba bakha ni siya? Ha? Nagatunong pa bakha ni siya?
Or ni pagakpak kata mga higala, sige, gumikan sa pagkabuta na to sa ilang apelido nga Duterte. Hilumos atong lungsod. Nabihag gyapon ta sa karismo nga gibilin mga higalang digong. Oh. Paminaw diha baby husol. Oh. Og imong tan-awon ba ang mga nakalabay panghitabo sa dihang gisignit mga higalas digong sa ICC gida sa dahig unsa man mga higalay gibuhat ni Sara Duterte? Nang hagis ba siya? Gipamalikas ba niya ang taga-ICC? Ha? Nigamit ba siya mga higalag kusog? Nagwala ba siya? Wa. Kalmado siya. Kalmado ka Sara Duterte. Ha? Ni atubang mga higalas, mga sakop sa media? No. Ay nang pamahayag. Gikidnap na tatay. Pero, in a calm way, kalma ra kaayo. Kamatikod tingali mo anak, no? Pero, karon, atong tan-awon mga higala, ang pagka-contempt sa ijang Chief of Staff, si Attorney Zuleika Lopez. Hilumos atong lungsod. Nag-unsa si Sara Duterte ng hagis. Aray! Ha? Nanglisik ang iyang mga mata. Gipamalikas ang tanan mga higalang tag-as nga opisyal apil pagway labot ang wa pilias mga tao first lady. Tanawa ha? Ang ijang amahan mismo nga gida mga gilas layong dapit. Oh, gidas layong dapit. Unsa ijang reaksyon? Kalma ra kaadyo. Relax. No? Ang ijang gisiyag balik-balik, gikidnap ang tatay. Kini ra mo gikidnapan mga higalang warem kanang relax ra. Gikidnap ako ka. Oh, relax ra. Pero sa dihang gikontempt ra gani, wa ganito siluti, no? Di man na silot ng contempt. Oh, gikontempt ra mga higala ang iyang Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Unsa isang gihimo? Nang hagis pag-adyo? Ha? Naghimo pag naratibo nga dunay hulga sa ilang pag kami namatay. Ha? Suma, pila na to mga higala ka mga panawagan. Diha pay Harry Roque nawagan niya to. At the time nga na-contempt mga higala si Zuleika Lopez na bilanggo dito sa House of Representatives. At the time, dihay mga panawagan nga magtapok ta dito atong dipinsaan si Sara. Oh. Kay iyang gipalutaw nga naratibo dunay plano nga patyon siya, dunay hulga sa iyang kinabuhi. Ang pangutana, diin gika ng hulga. Og nganong hulgaon man siya unsa may makuha mga higala og patyon si Sara Duterte? Hilumos atong lungsod. Ha? Unsa may makuha? Ang ilan namang ipalutaw is tungod kay nagsupak-supak siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Nganong nagsupak-supak siya? Tungod kay siya anti-corruption. Hilumos Si atong Sara lungsod. Duterte dili mabayran. Hilumos atong lungsod. Maunang gikadlukan siya sa administrasyon. Monang gidaot pirmis administrasyon kay siya anti-corruption. Daghan ra ba hintuuan na? Pero imong tan-awon mga higala, kinsa man nag-atubang og mga pangutana mahitungod sa liquidation og mga kwarta? Si Bongbong Marcos ba? Kinsa man nag-atubang karon mga higalag mga kaso nga ill-gotten wealth? Kinsa? Kinsa may wa mauli mga higala sa ginis-alaw sa kuwa? Yole day! Aray! Yole lagi taon day. Oy. Be. Ang tao mga igalang nangangkon nga, giinitan sa gobyerno karon tungod kay
wa dya mo pi, o sa tiya sulti sa una, wa siya mo pirma sa national budget kay matod man nila perting kurapa sa national budget time paragod. Diin man ang libro ha imong nabasahan day. Ha? Unsa man ang balaura nga nag-require sa usa ka vice presidente, ha? Nga mupirma sa usa ka national budget? Aber? Ha? Wa man kay labot ka doon imong trabaho lagi. Maghuwat ra ka kanos sa mamatay ng presidente, maura. Ha? Wa gikinahanglan mga galay imong pag-oyon, ang imong pagsupak ining administrasyon na. Ha? Wa gikinahanglan. Maorbito nang giisapira na ka kay wa makakinahanglan na. Ha? Mabito nang ang uban nga mga vice presidente sukod pa sa kalabayng mga tuigan base sa kasaysayan nga ang mga vice presidente hatagan mahilag cabinet position nga naman tungod kay being a vice president wa kay laing trabaho. Wara! Ha? Magtungok ra kasi mo pasina, maura ka sud. O kana rangrangko mga igala nga vice presidente mo imong tamdan, wa ka sud kay mahibo. Unas tanan, wa man sa advokasya. Ha? Katong magnegosyo taday, 80% alkansi man. And the other 10% mga igala sa kini ang budget sa magnegosyo taday is questionable pagkasud. Oh. O maghisgot tag paghandle mga igala og kwarta. Dili makapangangkon si Sara Duterte nga limpyo siya. Ngano? Tungod kay perting daghanang question nga nanggawas karon mga igala sa iyang paggamit sa dili unta angay nga iyang gamiton nga confidential fund. Mao bitaw nay nag-una mga igala sa impeachment nga complaint. Oh. Inzo man ko i-portray nga si Sara Duterte is an advocate against corruption nga siya mismo nag-atubang man ni ana. Hilungos atong lungsod. Ha? Wa man sa makatubag ni ining mga pangutana, dili ganin ni pasangil, mga pangutana og nadiin gamita ang iyang confidential funds. Sige ingon, balik-balik naman ang kuana, pasangila. Magbalik-balik ka doon na, kay wa maguni mo matubag. Nakapangutana mo inyong kagalingon, ana? Ha? Ang arita mga higala sa competence. Competence. Di na lamang taan ang isang paagi mga higalas pagtubag sa mga pangutana nga perting dugata ka sumahuman. Nga si Lini Robredo rabay isang ingon nga lutang. Kaba, wa mo kabantay nga ang ila mga higalang mga binuhatan ilang ipahid sa laing tao? Ha? Naday lutang mga higala nga imbitaron og international convention paistoryahon mga higala og mga dagko nga mga universidad. Naa? About leadership? Naa ba? Wa tingali oy. Ha? Mga dagkong universidad sa lain-lain mga higalang nasod. Ang inyong idol, giimbitar ba? Wa, elementary school rin town, graduation rights. Oh. Di na lamang taan na. Di na lamang taan ang isang kuan. Arita si isang competence. Siya mismo ni Angkon. Ha? Nga di isang kamao mga igala mo computer, time paragod. Pila mo na edad ini ni siya? Ha? Pilay edad ining Sara Duterte nga makapangangkon man nga illiterate, computer illiterate siya. Kung wa ko masayo, magawang rin na pila ni katuig. Magawang rin na pila katuig. Inson tita Sara.
Magkamao, manggaling mga igala mo computer ka ng mga tag 60 anyos. Ha? O atong kalawaton na lamang. Nga di sa kamao mo computer. Iasa man nimo katong laptop nga imong giingon nga di ka afford ang gobyerno kay mahal ka dug imong gikinahanglan. Iasa man to nimong di ka man di ka kamao. Gamiton ko no sa Zoom. Para ra sa Zoom. O magpatawag kag presscon. Dili ra na presscon kay mga vlogger ra ba na. Oy, atong differentiate ha. Ang media o ang vlogger, dili na sila parihay taon, ha? Taon, marusit. Ha? Ang journalist, mga igala, o ang vlogger, dili na sila pariha in taon. Di na sila pariha. Ita na to, no? Oh. Naginahanglan kag laptop nga perting mahala ka adto. Hingpalit gani kag imo ko galingon matod pa ni siya. Hingpalit ko galingong laptop kay di ka afford ang gobyerno. Iyasa man nimo nang taas ka nga specs sa usa ka laptop nga para Zoom ra man di ay kaha na. Di ka man di kaha ka mao. In this way ba mga igala atong makita poor decision making. Hilumos atong lungsod. Very poor decision making. Oh. Muna rin bitaw ba og namos isla nagpudso, no? Isla sa example, hingutanan. Pero aron nga imo ipakita ang imong kagalo, mupalit kag Ferrari. Aron ka lamang ba? Oh. Imo ipakita imong kagalo, ni palit kag Ferrari. Di ini mo dad Ferrari, hingutanan. Igon! Iasa man mo ng mga high-speed cars ato ni mo panagandagadon. Singutan tayo. Ano na dito? Ingon mo na. Poor decision making. Iasa man mo ng imong high-end nga laptop nga di ka man di ka kamao para ramang di ka na sa Zoom meeting. Nga kanang Zoom, mga galawa man na makinahanglan og taas nga specs sa usa ka laptop or computer baka ha? Mahimo ra ka mag-Zoom gani mga galawa sa imong cellphone? Mo ni, competence. Decision making, porbida, ladso ara sa ka leader. Moingan mo, pandaot na pod ng imo. Pandaot magud na nga mao man na mga higalay klarong hubad sa ijang mga actuations. Isa man ang mga lihok, sisa man mismo ni angko ni ana. Oh. Karon sige sa mga higala og kini ang saway sa atong education system. Oh. Nga matod pala gini sa ginahanglan i-improve. Didto ka na bitaw? Ha? Gihatagan kag panahon nga ikaw matudlo nga DepEd Secretary. Unsa may imong gibuhat? 120 city ra mga igala ka mga classroom? Ang napatukod? Unsa? Nagpublikar kag libro panghatag sa mga bata ang kaibigan, isang kaibigan. Oh. Unsay purpose? Oh. Pagkuan ko no, instill ko no og loyalty og friendship gatos mga bata. Mao pa ko na atong problema. Ang atong problema mga igala, reading comprehension. Hilumos atong lungsod. Reading comprehension ang isang gikuan, friendship og loyalty. Ayaw mo anang paninira. Basta lang oras. Medyo oras tinuod din yung tawhana, oy. No? Wa mo ka bantay, anak? Ibukha ko nung inyong mga mata. Ha? O tanawa mga galang, iyang mga nahimo nga lakang sa dihang
naa ba dyan mga igala sa posisyon sa paghatag unta og kausaban o kabag-uhan sa atong educational system? Naa ba? Wa. Tungod kay mismo si ni Angkon. Mismo si Sara Duterte at that time ni Angkon nga wa jay alamag bay tungod sa pagpalambo sa edukasyon. Hilungos atong lungsod. Amo tungod sa inay alamag ini sa kanara pa pangulata. Oh. Diba, ang ilang manggonggi, sigihan mga igala og panulti, is sukwahi manggod sa mga makita nato sa ilang gipangbuhat. Oh. Kana katong ilang katong pangangkon sa una nga, doon ay hulga nga sa patjon. Mao nang nakahimo kuno sa ng conditional treat. Conditional treat mo kagaral. Ma-conditional na or unconditional, it is still a threat. And it should be given weight, mga igala, kay imong gihulga ang presidentes nasod. Ma-conditional man na or unconditional, di apoy Marcolita usa. Oh, buhay na buhay pa naman natin presidente, nakapag-jumping jack. Natural. Kay og patay na presidente, dili na threat, murder na na. Utro po rin. Utro po rin usa. Palumang dipinsa. Kini sa mga sakop ba? Imbes nga maduphan si Sara Duterte, musamo tinunjag kaduot. Musamo to kaduot. Oh. Nga naman. Di man po, mas group sa tingali silang pagdipinsa, no? Ay, lamang ba? Di magkahiusay lang ni Pinsa. Tungod kay ilar ra malagi ng pagpangagpas. Dili man gusto na kang Sara Duterte mo nang maduot pirmi noon og ni Ronald Llamas pa. Naanak ka sa kumunoy kanang kuan ba? Kana bang binog. Oh, nahimutan ka na sa binog. Ining dipinsa ining isang mga sakop. Gitabakan pa to isang padung binog. Tay pa ha? Oh, dai mura nakatunong ni Digong. Nakatunong ni. Aray! Nakatunong ni Digong. Tanawa ragod ha. Kini doon na ni Igong gibugaton. Kining mga istorya nga na mato ni sa laptop ng hagis, nang hubag ra ba ang aping ni Michael Pua? Nang hubag kabantay oh. Nang hubag aping Michael Pua oy. Oh. Kining mga istorya ha, chismis ra ni. Chismis. Kung wa mo makamatikod, gitubag malaging Sara Duterte nga di na tinuod. Ha? Gitubag malaging isa. Isa bang gitalye? Wa ko'y laptop. Di ko ka maom laptop, di ko ka maom computer. Unsa usa pa ahong laptop nga gipalit perting mahala. Nganong ahong man ang ilabay? Ngatong Michael Pua? Makapalit na pangulain. Hingtubag dyan detail by detail sa pasangil, sa chismis ka ng gawas. Di kita pasangil, chismis na to. Oh. Nakatubag ka man lagi. Pero kini mga igalag mga seryosong mga aligasyon, bank accounts, confidential funds. Di man lagi katubag. Giyon ana unta nimo pagtubag. Ha? Di at least malamang unta ba? At least malamang unta. The minimum, maka-create kag doubt sa mga pasangil nga gibalabay batok nimo. At least maka-create mo lang kag doubt na, boss, yung ito di tinuod, no? Boss, yung ito tumutumo raning sa mga kongresista nga ilang pasangil. Basin mo ito nagtumutumo Restrianis. Inana ba? At least maka-create kag doubt. Pero doon naman siya gitubag. Bisag usa? Wa. Pero ni ay chismis, gitubag! Aray! Gitubag, detalye por detalye!
Ay, good! Nganong dili man iyon ini ang isa untang pagtubag ining mga seryoso nga mga aligasyon. As simple as that, be. Sa chismis, nakatubag ang detalye por detalye. Ha? Chismis ra ganito, ha? Nga, nang labay kang laptop, ang imong tubag, taas na kaadyo. Nga, di ko manglabay og laptop. Nga, ko'y laptop. Nga, ang ahong laptop, di ko mang computer. Nga, ang ahong laptop, mahal kaadyo. Nga, ang ahong ng ilabay, madak-an hinuko pa ito pagkuglain. Di nakakreate og doubt nga. Basta bitag di tinuod pod no. Nga nang labay sa laptop. Ingon ana. Pero sa mga seryosong mga aligasyon, bisag ingon ini unta ba nga gamay ba lamang detalye ba nga maka-create kag doubt sa mga aligasyon. Mas maadyo pa'y unas kay masabdan mo kanaas pa. Aray! I mean, maunay ahong gipangita. Maunay ahong gipangita nga pagtubag unta ba. Pero hangtod karon. Ha? Sobra na nistuig. Hangtod karon gadzod mga higalay bisag usa sa mga gipang-aligar nga izang gitubag. Unsay izang gitubag? Paninira lang yan. Dapat isang gaslighting. Ha? Dapat isang gaslighting, ha? Nga, kining mga kongresista, sa dili pa sila mabutar karong Lunes, karong Lunes ni butaran, o ila mag-ihandos mga gala sa Senado o dili. Sa dili pa unta sila mabutar sa impeachment, batok na ho, matod ni Senador Duterte, basihin ninyo ang mga ebidensya o dili ang motibo sa inyong pagpa-impeach na ho. Maubitang unanimous ang desisyon. Why bisag usa ka membro sa Committee on Justice ang nahimisik? Ha? Why bisag usa mga igala nga membro sa Committee on Justice ang nahimisik? Why ni supak? Why ni abstain? Bisag abstain na lamang. Kaya ang abstention mga igala is equivalent to pagsupak man na. Equivalent na pagsupak. Kaya di maka-counted as yes. Why bisag usa ni abstain? Why bisag usa mga igala nga wa makahukom nga why igong ebidensya? Ang ijang pag-gaslight sa mga tao? Basihin ninyo ang ebidensya kay wa ra makadud na sila'y ebidensya. Tanawa ra. Nagtipunog ang mga ebidensya. Ang mga sakop sa Committee on Justice gikan mga higala sa lain-lain nga mga political party, gikan sa lain-lain nga mga distrito sa tibuok nasod, gikan sa nagkalain-lain nga mga interes, gikan mismo sa isang mga kauban mismo alay niya nga gikas Mindanao. Hingbutar nga donay igong basihanan nga wa matubag ang mga pasangil. Dunay probable cause nga taralon mga galas hukmanan. Pero isang tubag gaslighting kaadyo. Ha? Wa na sila'y ebidensya na ho. Unsa man itong ilang gipang presentar? Ha? Jabag-jabag to. Puro ra ba motherhood statement, general denial? Okay mo lagi itandi ang isang pagtubag ining chismis kaysa seryosong mga ilang aligasyon. Ingon ini unta ang matang sa pagtubag niya sa mga seryosong aligasyon. Ha? Okay, tubag sa mga ikalabay tungkol ni Meriglis Piatos. Nga si Meriglis Piatos, mauna.
Ang confidential funds, mauna. Oh. Di, sa sunod nga pangutana. Balik-balik. Tanawa, ha? Iyon ana mga higala ang kuan ba? Ang tao nga ni presentar nga maoy mahimong leader sa nasod sa mosunod nga unom ka tuig after 2028. Mao ni? Mao ba ni ang kalidad mga higala sa usa ka leader nga dili gustong kwestiyonon og unsay ijang mga plano, dili pwedeng kwestiyonon og diin niya gigamit ang mga pondo? She is a public official. Ha? A public official, mga higala, is accountable to the people at all times. Mao na giyong konstitusyon. At all times, dili lamang during office hours. At all times. Og imo para magadtong balikan mga higala ang kasaysayan may tungod sa mga confidential funds sa tibuok Pilipinas. Sukad masukad wa patakita mga higalag pinakadako nga confidential funds nga maoy dakong nagasto. Bisan pa man mga higalag turo dito sa habagatan sila nga syudad. Syudad lagi tingal ito, no? Pero dili mga higala sama kadako sa gipangado sa Cebu. Sa nakuha mga higala sa Quezon City, sa nakuha sa Metro Manila mismo sa NCR. Bisan pa combine nun mga higala ilang tanan nga mga confidential funds ini mga dagkong mga syudara, di ra gyapon katugbang sa confidential funds nga nagasto sa Davao. During her time nga mayor siya. Tanawa sa DepEd secretary siya. Ini sa pattern ba? Nga gihimong bisyo mga higala ang pagsadyon o gasto ining confidential funds. Kaya lagi, at the nature of confidentiality. Now, tanawa ang pattern. Pag-ambot nila diri sa OBP, sa DepEd, ang DepEd gadod, ang utilization mga higala sa ilang national budget sa DepEd, underutilized 20% ra sa ilang budget sa DepEd ang ilang nagamit, samtang ang confidential sa DepEd natilok. Aray! Laliman ka! Ispopo ni mo ka na? Ha? Ang budget mga higala sa department underutilized 20% ra ang nagamit. Dako kayo ang budget sa DepEd. Mao managingos balaod, ha? Ato matakang balaod. Ingon ang konstitusyon, ang edukasyon maoy donay labing dakong pahat sa nasodnon nga gahin. Pinakadakong budget sa tanang mga departamento ang edukasyon. Therefore, DepEd received the biggest part mga higala, the biggest bulk sa national budget. Pilay ilang gigamit? 20% ra sa national budget. Morbida, no? Lisod gasto uning na resibo? Ha? Kay mo gasto ko ka ng mga kortaha nga gikan sa national budget nimo. Kinalan man ang liquidation. Oh, resibo dire, resibo dito. 20% ra underutilized. Liman ka? O sa paglambo sa edukasyon ana? Kay asa sila nag-focus? Confidential funds. Ang confidential funds natilok. Natilok. Butang mga higala nga di ta makasabot og ngano kini. Ha? Og mayon tang intelligence ka ring biun sa mga sot nga mga intelligence ang injong nahatag ngadto sa ato in taon nga mga asset sa gobyerno. Now, in the
the first place lagi dili maguna mao inyong mandato, di man na mo isugos balaod na ito pag edukar ba sa tong kabataan, pag-improve sa tong educational system. Pero kung sa ilang gihimo, paghapa-hapa ang mga kinder nga mag-rebuilding. Ha? Bisag ingon na mga galaag NTFL kak nga, ni minus na ang mga NPA, wa na magpailad. Pero sila, problema kasog NPA. Hindi naman laging mahitungod sa kwarta. Ha? Klaro, mismanage mga dun ni. This is a clear manifestation mga galag. Di kito din sa kamao. Ha? Di kito kamao. Ispoko ni Munay, natilok ang confidential funds, ang intelligence funds natilok. Samtang ang inyong national budget underutilized. Asa man tamangan kong anak? And not even once mga igala sa kasaysayan sa Timog Pilipinas, sukat pagka-imbento sa Pilipinas. Ha? Sukat pagka-imbento ining atong gobyerno sa Pilipinas, wapas kasaysayan nga doon na mga igalay gikinahanglan nga intelligence funds ang DepEd o ang OBP. Si Jara. Si Jara. Ay noon, matot pa na gini sa libro nga there is always a first time. Aray! Si Jara kasi nangadyo ka DepEd Secretary o Confidential Funds. It is not a mandate mga igala sa DepEd. Ang pagpangitag intelligence, pwede mangug ka nga mugader og intelligence. Gikan makikoordinate ka sa mga intelligence communities, intelligence agencies. Di na pwede. Ikaw kasi mangunay. Ito din ang trabaho. Paragon og security. Ha? Security. Be, sa DepEd, wala security. Naa. Pero, mang-hire ta mga galas gikan sa mga security agencies. Sumagod, nag-training magong security guard mga galang DepEd, waman. Aray! Nag-training magod og pumida po. Oy. And to think, mas dako pang iyang intelligence funds kaysa mga lehitimo nga mga law enforcement agencies. Example, Coast Guard. Laliman kang mas dako pag DepEd ka sa Coast Guard, ismuko ni mo na. Aray! Ha? Ang ilang mandato mga igala is primarily security sa atong kadagatan. Pero ang DepEd nga iyang primary mandate is to educate the Filipino people. Mas dako pa kang intelligence pa. Unsa imo ra masong gitilo? Masong gitilo. Aray! Be. Padaot nga po na. It is based on record. Records will show mga igalaw maghisgot ang kwarta. Mismanage. Mismanage. Klaro na. Unsa maghiyaw tang iyon nga? Inday pa rin. Aray! Gidaot ra nindot inday. Gidaot din ang record man na in taon sa gobyerno. Mao man ang isa mga igalang nahimo ang pagwaldas o kwarta. Ikaw ito kwarta. Diin man na sa sila mga igalang. Diin man lagi sa kwarta. Gibalik-balik. Anak mga igalang dahig. Kaya matot pas mga report. Doon na naging sila bahay dito sa dahig. Kay di na sila mo sige ato ng hotel. Nagpalit sila bayag sa dahig. Oh. Mayan mo. Masa makuha trabaho ng mga tahuana. Records will show ang ilang mga negosyo losing. Ha? Og why dagkong kliyente si Sara Duterte nga makahatag nila mga ilang dagkong bayad bisan palaging tag 20 million wa po'y tao mo bayad og 20 million isa isip abogado. Ha? Di man ni sa abogado nga di kampanilya in town. Amo pila kakasuhan na daog kini ni no? Alin na lamang tana. Arita magbase mga igala sa official nga record. Iya mismong salin. Siya mismo ang nisuwat. Salin niya mismo. Be? O sa iyang amahan.
Utang, dako na sila utang ni Kupman. Anto ting, si Kupman, musugot ka na si Kupman og utangon? Ay, ikot! Aray! Ha? Abogado, mga galang nga di ka panilya sa ICC, musugot og utangon? Di man ganing pautang ang mga sira-sira story ni sa ato. Si Kupman pa ka, ha? Still ano? And still, mukalawat nga mga maado silang tao, simple ra silang tao. Unsaon lagi pagka-simple ana oy, nga di lagi mo takdo ang ilang mga galang gipanggasto karon sa ilang mga kinitaan base sa record. Diin man sila anang kwarta ha? Be? O katong moari na punta sa mga gala sa kiniang katong nagsud gawas ka transaksyon nila. Oh. Nganong niabot og bilyon kay matod pa nila example ko no 1,000 sud withdraw 1,000 di 2,000 na. For the past how many years maora ka sa isang trabaho? Isang gisod gawas isang kwarta aron ka mahimo sa bilyonaryo? Very good. Maura din, nag-tripping isang gisod gawas isang kwarta. Withdraw naman, deposit naman. Pero ang pangutana, di magod ni kay equivalent og 1,000 withdraw 1,000. Deposit 1,000, withdraw 1,000. There was a deposit nga 100 million nga mas gamay mga igala ang gi-withdraw. Be, saan mo na pag-explicar? Mas dako mga igala ang nisod, gamay ang gikuha. Unsa ba ingon gipunta nga maora na bali-bali sinong gagaral. Wa sa kompanya mga igala or bisan any business nga makita og 100 million. Wa. Diin man tugikan. That is the question. Diin man tugikan. Nga dili man gikan sa mga negosyo kalkansi lagi. Asa ka ngitay negosyo nga nag-maintain kang alkansi? Liman ka? Lupig pa foundation, ini lupig pa charity. Pero ingon ka pa pandaot na po lagi na. Anong di ba itong bukson to mga mata? Ha? Atong ablihon ang atong mga mata nga klaro og tataw kini hadsag panis ahong upaw. O saba, sige, atong ihatag mga galaga, hinatag ng sami oy. Bisan palagi tingali kinogos ni Sara ni Sami oy. Every quarter ka buhatak og pila ka 100 million? Ha, igon? Ha? Ano man ka espesyal nga kinogos ni sila? Ano kung inapot silang tanan? Si Pulong, si Sara, si Basti, hasta Paskiti, kinogos po ni Kuan, Samuel, oy. Hasta si Hanelit. Ay, ikot. Nagpuli-puli sila kogos ni ko. Ngano malagi na? Otong ikaw po Samuel, oy. Sigihan nagbundak ang iyong pangaan nga big time drug lord kas Davao for the past 10 years. Wa ka itong kakareklamo bisan lang may patawag sa barangay Estrelianes. Ha? Ganyan lang kag drug lord? Ito ko ni mo na. Gikiha gani kung nako ganyan lang bayot. Bayot ra ha? Kana pag ganyan lang kag drug lord for the past 10 years. Bisag reklamo na lamas barangay ngayon patawag ni Santonio. Wa gadsod. Wa kisas. Grabihan na po gado. Hindi na pagbuong mga galas inyong kadungganan. Ha? Nganlan ka. Usan na kadigada kang gibundak yung pangan nga big time drug lord ka. Big time drug lord ka. Oh. Wa ka ka makakiha. Si Ramil Madriaga nga niingon nga
Isa kong tao, gikihang perjury. Gikihang perjury, makakaw ka na ko. Di na tinoon. Oh, pila ba kabuan si Ramil Madriaga nangangkon nga tao sang Sara Duterte? Wa pa'y usa ka tuig. Gikihan ang perjury. Si Trillanes, usa na kadekada, sige bundak sa mga Samuel, oy, drink time drug lord ka. Ultimo mapatawag lupon, wa! Wa! Ngano man? Tungkol kay ilang gilikan dyan, mga galang, mauting kayo na hinuntanan nga mga record. Ha? Mauting kayo na, tanawa ragod. Ang gikihan nilang mans, Amlak, Bangko Sentral, mga congressman. Kining mga tawhana, ang Amlak na konfirmara sa pasangil ni Antonio. Ang Bangko Sentral ni konfirmara sa record sa mga bangko. Ang mga kongresista ni konfirmara nga pagtandi sa record ni Antonio o sa Amlak o sa mga bangko. Sa laktod, ang nagdastigaw sa pasangil si Antonio Trillanes. Anong di mas Tonyo itong kikihay sa mananastigaw? Be? O nakakihag ang Ramil Madriaga nga nangangkon nga imong tao. O perjury kay under oath, si Antonio kadot kay napuo na katuig ng under oath. Sige na lamang sa under oath. Pasangil ini mga igalang isang sigig bambawag ng mga bank account. Oh. Unsa human? Si Tonyo karon bisag sa barangay ni taon level lupon, wa ka sa reklamo ng dawat. Naunta. O anong tanaw, ang tinubdan ka ini, ang nagdastigaw lagi yung tanan, kinis Trillanes. O baka ko ni Sandako, ipabilanggo ni Zaka nagdaot dito pagkatao. Magdungan mo pangiha. Sara Duterte, Samuel Oy, ibitay ni Donis Trillanes. Ikiha na ninyo kanong wa mga bisig usan ninyo mga kihang Tonyo, oy. Be? Kana ragot kana ba nga mga basihanan ba nga makapaabli sa atong mga mata nga kining mga tawhana dunay dakong mga tulubagon. Dunay dakong tulubagon. Kay hangtod karon kining mga pangutanaa nagtangag pa ning tanghaga. Kay bisag usa ni ini way natubag unsa ignore tang Sara Duterte nga basihi ang mga ebidensya. Mao bitaw nang gikuanan ka, naghiusa ka sa buhay na himisik sa mga sakop sa Committee on Justice, way na himisik. Kay gibasihan nilang ebidensya. Ang isang diversyon, lahi ilang motibo, tanawa ilang motibo, ang pagtangtang ra sa Vice Presidente. Dili, uy. It's not about Sara Duterte, it's about accountability. Hilungos atong lungsod. Kay ang mga ebidensya nga gihaon is so damning, so compelling, nga nanginahanglan mga higalag tubag. Hingtubag mga kasismis sa seryosong pasangil, dili. Ay, good. Sa chismis nga namatong ang laptop, hingtubag ka. Sa mga aligasyon nga seryoso kayo, may tungod og kwarta, may tungod mga gala ining uban nga mga anomalous transaksyon, di ka mo tubag. Unsa man chismosa ra kadto lamang kadto ka? Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katauhan. Hilungos atong lungsod. Nalay, alas 10. Uy, sige uno naman di ay. Adios. Ato sa Palotson, ganito mga ginagmay, mga small business kay unom na raman na sila kabuok mangita. Unom na sila kabuok. Si Manong Nestor, si Mama Poreng dari Liberty, mangitaon ka nila. Si Mana Nading Ralios dari Tamonok, pangitaon ka Mana Nading. Si Mana Alice Colina dari Western, samot, pangitaong Mana Alice. Si Papa Pinoy Crisostomo sa Atabay, na.
Maghigwaos og di ka dungog sa small business. O bidoy. Og samot na si Sir Agustin Rioma, porbida ay. Day mahimutang. Day mahimutang og di ka dungog sa mga small business. Walang atas sa Palotson, ha? Atas sa Palotson. Mabalik pa ta mga igalaman lamang nini. We will be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw birnis? Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang sa mga order, kontaka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot. Madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa. Ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang TANS Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa TANS Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. TANS Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. TANS Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong. Usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa Tilawina. Ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa TANS Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga tak na sa 93.5 Marion FM
alas 10:57 na mga igalas kabuntagon. Balik ta mga igalas sa tong hinapos nga bahin sa Tulumanon, and Tulumanon nga hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back sa hinapos nga bahin sa panag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon padayon ka mo nagpaminaw niya ubos nga lagad kangina ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigong bungoton gamay Najib Montira Cobiuma kay Goyo kay pinangga hangtod tagarong untop alas 11 takta niining kabuntagon. Ako po wala na. Kabuntagon kay sunang Hilongos to ning adlaw mga igalang Bernes. Katapusang adlaw si Manas ting trabaho, adlaw Bernes igsoon ko pizza 8 na oy sa buwan mga igalas Mayo toy 2026. Ikaw na matitinalangga ko nga lungsod. Aritas mga mensahe nga madangat sa itong parag-uban karon. Oy, good morning dito sa itong the undisputed former councilor sa lungsod sa Ilongos. The undisputed former councilor Cristoto Boyong. Good morning, Sir Boy. Sa imong mga gisakupan diha sa Planters Marketing Family. DJ Digong, kay baw na ka nganong binulok ang alibay, kay mao man ang mga tao nga mukalawat sa alibay. Yo, pagtuman sa mga Mao lagi. doy. Tanawa itandi ko ninyo mga igala ang facts ug ang mga palusot. Hilongos mo. Gabi di kita makabadi paral ni ana. Palusot. Oh, Hilongos. Dakog budget ang DepEd pero naagyapoy mga eskwelahan nga iskinadura way mga pasilidad. Ang akong O saan pagka na pasilidad nga underutilized man lagi ang budget lagi. Dako kadto ang gigahin mga igalang kwarta pero 20% ra ang gigasto. Pero ang confidential funds natilok. Saan man ito na pag matik-matik? Lisura ispilingon. Ang nakapait paspaliya nga gibagnusan og abdo kay dili kalawaton sa mga supporter nga bisag naay probable cause. Maulagi. Samot na siguro kung ma-proven guilty, makikpatay na doon ang mao na diha. Oh. Kailain ra man sa mga tawhana. Ha? Sa gayon gani mga igala nga ang mga institusyon na maoy mo desisyon og dili pabor nila. Ang paglubag mga igalas desisyon dili ra na maoy ilang sentro kundi ang pag-question mismo sa institusyon itself. Hilungos atong lungsod. Ha? Suma ang amlak nabayran. Bantog ra bag-og executive director. Hostilan. Sige mo gukod ni Sara naay kang Martin diha kang Haldiko wa ni silabti. Na-freeze naman sa ang asset ni Martin. Ha? In fact, si Martin Romualdez karon nagkisi-kisi pong isa. Hingsuway na po mahilag sungag ni Bongbong Marcos. Nga naman, giapiki na si Martin Romualdez. File lang yung kasong mo, plunder. Spuko ni mo na. Oh. Ang mga naapil sa flood control, gibang filean ba sa nagdungog naman gani, naghiring naman gani sa Sandikang Bayan kagahapon. Oh. Napala may naghanwa mga higala maapil. Unsa paghisgot ang flood control, agang pulong nga 51 billion, di na po lamang totoo apilon. Ha? Flood control maka? Dili sa ingon nga atong kalimtan kining mga tawhana mga higalang danoy dagkong tulubagon sa atong nasod. Ha? Mga Saldico, Martin Romualdez, oh, kining mga taga DPWH. Ug samot nang di po na to kalimtan mga higalagang pulong nga 51 billion. Ug against corruption ta nganong ato manglikadsan kining mga sakaw sa pamilyas atong idol. Mao na nakadiferensya nato.
No? Kay mohisgot ang korupsyon pero natay dili apilon. Ngano man? O kinsay doon ay atraso mga sa tilingban atong patubagon. Ato ba yan ipaslak ang mga bilangguan kung doon ay mga atraso sa katilingban. Pero kita, kinira kasi taong mga kabanay Bongbong Marcos. Oh, diha ra ka sa tukutob. O maapil mga higala si Pulong, awa na lami. To arag baha sa Luzon, yan ang maabot mo ang Mindanao. Porbida, no? Uy, nasa 11 na. Naasar ko ng small business, hagbayra. Hagbayra small business na to. Nala, wata igong panahon, ugma na po na, relax ta ugma ha. Amo po. Wata igong oras, no? Paulian na salde kay si Jaray makatubag ana. Ay pinaabot bitaw tagkaros amo uli ni saldihan eh. For boosting the foundations and enhancing the beauty. Doon na tayo krusada, batong skawa, tanan! Dili kay doon ay limitasyon. Ano ba? Kining ato mga idol? Sagrado na kasod lamang kaso na sila? Di sila kabuak baso? Huwag manapot pohon lagi, huwag manapot pohon kay pista na sindang ron. Okay, yung panahon. Sangan mga Galaxy Tibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihuro na o pangabaga sa sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kining ibos kalagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglupad. Ang inyong amigo nga bungoton gamay, Najib Montira Cobio, manamilit og moingon. Ang katarong ug ang kaangayan, magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. All roads lead to Hindang og Barangay Bagong Lipunan. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod. Bodies of water on our gale is streaming, our homeland early smiling. What the Longos holds now is a reflection of your highness dedication, see constantly selfless. Your Longos town stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing, a hymning one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming, our homeland early smiling. Ilongos down stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing, a hymn when one is unwinding. Ilongos, Ilongos, a legend, a paradise. Ilongos, Ilongos, a legend, a paradise in our sight. Ilongos soar high.
This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. We'll be right back for more. Promise. Natiwan ganun. Nalapod ko may ubos na. Dali ka mo yung ubos. Pataas ka pero may alam yung paubos. Tsaka mga kaanak ko ganun istorya ka nang muot ng dughan. So kanon ay maghuot imong dughan. Oo siya. Pag nakainom ako sa amigos. Diya, nako dyan kung salamat sa amigos kopi kuya kay sa una nag-maintain kong tambal diya karon kay wala na. Unsa man ang tambal nga imong i-maintain para asa man? Para sa ang dughan. Okay, so Sa tagabuhan ko, follow-up check-up, sa lalayo ba dyan mo sa Carmen, sa Tagbilaran mo ang doktor. Karon kay wala na ko'y follow-up check-up. Wala na ko'y pwede maintain. so dugay na ka nag-maintain si Mang Tambal. Nagdugay na, kuhaan pa ko, mga 15 na akong edad. So 15 ang imong edad, nag-maintain kag tambal, anya karon nga 30 na ka. Usa pa na uno nga imong pag-maintain si Mang Tambal. Kuhaan ko ya, mga wapa ko'y 30 adto, wala ko niinom kay wala ka naman ko di naman ko, paano di pa kuya, di na ako tabangon 2 nila. years ago. So nagsugod ka inom mo Amigos Coffee, 29 ang imong edad. Oo kuya. Kaya karon kay mo 31 ako. 31 na ka. So tabangon dahil kanila kung mahuot imong dughan. Oo, kay ganun, makuyapan man ko, diya, dili na ko, ako ano na, di na ko kalbaw sa mo ang, paano, makuyapan na dahil ko. Ang di nakakaibaw si mong buhaton, na. Alam ang hawi ang kamot, bitaw kuya, ang tibok lawas. Ingon si Carlo nga busy, sa iyon raw ko kayo nagtambal lang sa live si Carlo. Ingon si Carlo, ikupot ra ko na nimo ni Carlo, maumpawan ko no ka. Ay, dili lang po ni Sir Carlo, kaya magugnuan ka ng shovel. Carlo, bubluhan ka ng Carlo, Carlo. Alay, pero sa tinadanay, mamahanay sa bation kung mahuot imong dughan, kanang gitawla, takiyon kas kasing-kasing, makakuha na, wala kay kusog, lupay-pay na. Oo kuya, kaya makalutrog ka lang, makuyapan ako dyan, tabangon na po ko nila, kailangan ko, makuan sila na, okay. Kasi lang kainom na ko, kay balakan mo sila, kay napitod mga usang oras kung makuyapan. Usa ka ka-oras, makuyapan, taod-taod sa no, niya, mo to, nagpa-doktor ka ako, na kay maintenance. O na ko, maintenance kuya, dyan. Nakadungog, managi ko sa radyo, may testimony po siya nga, kuan po siya sa heart, bitaw, tamang po. Siya mo to, suway na po ko og inom, siya. Dili po din yung diha dayon nawa kanang inanay si Japo nawa ang ibati. For 2 years, no? 2 years ni mong inom sa Amigos Coffee, o sa gid na complete, pero nawa na jud ka nag-maintenance. Dugay-dugay na gawa nag-kuan, no? Nag-inom siya ng maintenance, ha? Lugay na kaya kayo wala ang ang doktor kayo sa usa ka adlaw kaduha ko tabangon. Dubi, no? Diyaw, yung doktor na, magsige ka kuyapan, kaduha ka kainom, diyaw. Sunod ato, wala na